Duterte at mga alipores nataranta at nabigla dahil sa matinding ebidensya. Matapos kasi ang kaliwat ka ng propaganda ng mga alipores ni Duterte na pinapakalat na malapit-lapit na daw makalaya at tuluyang ibabasura ng ICC ang kaso laban sa dating Pangulo. Abay mga DDS tuwang-tuwa sa pinapakalat na balita ng kanilang mga idol. Kaya naman heto ang matinding ebidensya ni Attorney Conti na lalong magdidiin pa kay dating Pangulong Duterte. Hindi lamang siya, kundi yung mga alipores na sangkot sa war on drugs ni Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, isang like naman dyan sa ating video at pakishare at mag-subscribe na din po kayo. Yes, maraming salamat. Masaya na po tayo dyan. Eto mga kababayan, panoorin po natin ito. Ito ang bibigyan natin ng reaksyon dahil matindi po talaga itong pinapakalat ng mga alipores ng mga DDS kasi sinasabi nga talaga na mahina ang ebidensya ng mga biktima. Pero totoo ba? Eto. Already with the statements. Yung mga sinabi ni Duterte, kinuha na namin yan sa PCO. Thank you very much to the Presidential Communications Office for uploading the videos and transcribing the statements. Although palakpakan mga kababayan, PCO. Syempre, alam naman natin dyan kung sino yung yung mukha ngayon ng PCO. Syempre, si Attorney Claire. Ang kinagigiliwan ng mga DDS. Kung saan sila'y laging napipikon. Nakahanap kasi kayo ng katapat Okay? Tuloy natin to. Na-realize ko, binubura na pala nila yung iba. Pag mura-mura, nawawala sa record. Sabi ko, naku, kailangan yung actual video pala yung kailangan i-submit. We have news articles and we have the statements of the victims themselves. Anong nangyari? Of course, we need to connect the statements. Anong sinabi ng Duterte doon sa sinabi or nangyari on the ground. Yung in-between, sa bahagi namin, ang in-between na connection, yung mga official statements, official issuances, which will be the Tokhang Memorandum. Thankfully, merong ibang witnesses na parang insider na makapagsasabi, ganito talagang nangyari dyan. Ito ang bayaran. Ito yung instruction. Ipapasa kay ganito, ipapasa kay ganyan. At kumbaga, vault in talaga ito. Kapag wala sila, mahirapan kami. Kapag kami lang, mahirapan din kami. Kaya altogether, I would say that the Office of the Prosecutor really built a case that is intended to convict Duterte. We need to establish his direct participation. And in the ICC warrant of arrest, they're talking about co-perpetrator siya, pero indirect yung participation niya, and that only means that he was not there on the ground shooting all these people. Yeah. Hindi siya yung, patay na ba yan? Ganun. So, iba yon. Pero siya yung nag-isip, siya yung nag-set up. Kaya sabi nga, ang isa sa parang, why he's being charged? Because he's a founder of the Davao Death Squad. He's the mayor of Davao and he's the president of the Philippines. And because the killings happened during this time, there was a method or pattern to the killings. He was the reason why the killings, nung una nasa Davao, started nationwide. Yung maski victims, yan yung alam Pag tinanong mo sila, sino may kasalanan sa war on drugs? Yan. Sino nga ba ang may kasalanan? Si Duterte. Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Possibly Oscar Albayalde, both because they were the chiefs of police. The first chiefs of police of Duterte until March 2019. Yung mga pangalan nila nag-appear na sa previous records ng court. Posible si Bongo because of his very peculiar role as personal assistant, personal selfie king. Selfie king, dakilang alalay, tapos ngayon siya yung number 1. Hindi ko ba alam kung number 1 yan. Grabe, no? Ay, nako. Ano pa ba? He was everywhere. And he was clearly with Duterte at the time that the DDS was set up, at the time mayor siya and so forth. Dapat isama yan And si Rowena Garma medyo yung nagsabi nito na nung kinakausap niya si Adilberto Leonardo, dinaan din, kasama din si Bongo. Ganito yung reward system. Ayusin nyo nga, hanap kayo ng INC, di ba? Yan yung, paano ba itong kapirahan? Muking. Yung parang disbursement officer ba? Muking, ikaw na bahala dyan, Kaya, posible. Hindi lang natin alam kung the ICC is keeping things under wrap, probably for a reason. Si Sara, from 2011 to 2019, nasa klaw ng investigation, nasa Davao, mayor, vice mayor. Kung may magsasabi, kaya ako ang posible kung i-appreciate ng ICC yung sinabi ni Las Cañas na si Sara ay integral part ng DDS, among the most
responsible. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo doon? Sa pagkakasangkot o pagkakadawit ni Sara dito nga sa death squad na to, no? Sa DDS, no? Davao Death Squad. Dapat ba siyang arestuhin, mga kababayan? Tindi, no? Kalahin mo yun, may impeach ka, makakonvict ka sa Senado, tapos mawawalan ka ng pwesto bilang bise, tapos eto patong-patong pa yung mga kaso mo dito sa Pilipinas. Tapos ano ka pa dito, mapapasama ka pa sa ICC. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Deserve ba niya? Deserve ba ni ni Sara ang lahat ng to? Sinasabi nilang karma, no? Sinisingil na silang mga pamilya nito, no? Sa tingin niyo? Sa palagay ko yung ICC, kumbaga zero in on the most responsible. Doon muna tayo. Heto kasi yung mga kababayan, no? Duterte drug war videos cited as a key evidence in ICC case. Yan yun mga kababayan. Yan yung binabanggit ni Attorney Conti. 'Di ba? Takot na takot dyan yung mga Duterte. Bakit kanyo? Kasi kalat na kalat yan sa internet. At syempre, mismong gobyerno, PCO, meron silang kopya niyan. Kaya talagang gagamitin yan as a key evidence. Kasi, mantakin nyo naman mga kababayan, mismo sa galing sa bunganga ni Duterte, no, yung mga pag-amin. Pero, eto yun. Sinasabi ng mga DDS, mga kababayan, nang lahat ng yan ay joke lang at biro lang ni Duterte. Ba matindi, no? Ganda talaga ng rason ng mga Duterte. Tapos, ang isa pang sinasabi nila, bakit nyo idinidiin si Duterte? Hindi naman siya yung bumanat sa mga yan. Hindi naman siya yung tumumba sa sinasabi nyong 30,000 na biktima. Di ba? Ganun po yung sinasabi nila ngayon. Eto yung sagot ni attorney, mga kababayan, ha? Eto. Well, there is that argument that being brought up online by, I don't know, but the Duterte supporters that hindi naman si former president ang may kasalanan kapag may namatay. Kumbaga, hinabol niya itong mga pero nanlaban or may maling nangyari sa operasyon, hindi naman niya kasalanan, pero inako na lang niya. Di ba, mga kababayan, di ba? Yan yung kumakalat ngayon eh. Hindi siya yung bumira, di ba? Tapos naging hero pa yung kanilang digong. Akalain nyo yun? Inako. Pamatindi. Totoo ba? Sana maliwanagan kayo, no? Bobo talaga eh. What do you say to that argument? Ay, parang hindi ko paniwala sa dami ng video niya mismo na Totoo. nagsasabing kill, kill, kill. Kung naabutan nyo, walang baril, bigyan nyo at hayaan yung manlaban. Kaya, hindi ko alam kung saang mundo sila nandun. We can bring up all the receipts. Kumbaga, resibo ko bang gusto nyo? Eto. That kind of documentation will work against Duterte. Because even if you withdraw your statements or clarify as what they are doing, that this was just probably a joke. O kaya hyperbole. Tsaka sa kanya narinig yun, hyperbole, alam niya naman si Presidente. It will work against him because he made the, kumbaga, violent, incendiary statements first before clarifying. At ang nakita ko ng mga clarification, nung dulo na, nung kumakagat na yung ICC investigation. Pero nung 2016, 2017, 2018, kung nasa Pilipinas ka, wala kang ibang naririnig kundi kill, kill, kill. At sabi pa nga, sa mga punerarya, mag-business kayo niyan kasi yayaman kayo. Yung mga isda sa Pasig sa Manila Bay, tataba yan at pupula ang dagat. Kaya, ang hirap i-deny. Hindi ho, madali lang ho i-deny yan. Basta mga DDS. Hindi sila naniniwala dyan. Para ba ang dating, kahit pa sinabi na ni dating Pangulong Duterte, ang lahat ng yan, yung mga pronouncement na yan, sa kanila ay puro joke lang, no? Tapos, pag naniwala, tulad yan, yung mga pulis, naniwala doon sa joke di umano ng Duterte, aba hindi kasalanan ni Duterte yan. Kasalanan nila, ba't sila nagpauto? Diba? Ganun. Ibang klase talagang argumento ng mga to. Hindi mo maintindihan eh. Kaya yung tanungan ni Attorney Contis, nasan ba yung utak ninyo? Matindi talaga eh. Kayo po ba, makakabalik pa ba itong si Digong sa patong-patong na matitinding ebidensya? Dahil yung ebidensyang to, sigurado mga kababayan, hindi naman talaga nila ito mabubura, no? Maliban lang kung tao to, malamang, 'di ba? Yung mga ganon. Pero ito hindi eh.
malabo. Nasa internet na yan. Kaya nga sinasabi ni Attorney Conti, eto, yung isa sa pinakamalakas na ebidensya nila. Yung mga pag-amin, yung mga pahayag ni Duterte na sinasabi ng mga alipores niya at mga supporter niya ay joke lang. Tingnan natin kung joke nga ba pagdating ng trial ni Duterte. Okay, so mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.